our beloved Boss Mike Cervera. Malupit ito. Grabe ha, mga kababayan ko ha. Ito, breaking news. Bato, Bongo at Walo. Oo, Walo pa. Oh, susunod na. Oh, sa kulungan sa ICC. Si Bato, paano makakasunod yun? Nagtago na, mga kababayan ko. Hindi na humahagilap si Bato. Opo, ha? Oo, si Bato ho, mga kababayan, akala mo, parang hunyango. Alam niyo yung hunyango? Kung saan madikit, naggano na nagiging kulay. Kaya mahirap pong hanapin, Eto na. Pasok na natin to. Sino-sino pa yung Walo na yan? Kasi etong Bato, Bongo, alam na natin yan. Yung Walo kaya, sino-sino kaya yan? Nako, pasok! In line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa Nako! at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Nako! Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant. Nako! Dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ngayon ang tanong. So maliwanag na ho ito, mga kababayan, hindi na ho biro. Bakit? 8. Kasama ho dyan si Bato at si Bongo. Si Bongo, mga kababayan, kung mapapansin ninyo, sabi nga namin sa The Big B, mga kababayan ko bigla na lang hong naglaho. Opo. At hindi na ho nagpapakita. Nandito na ho si Saldi ko, nanonood ngayon. Oy, baka naman isang maleta lang naman dyan, Yung maleta na Remoa, kasama. Si Albayalde, sabi rito. Nako, alam nyo, kanina pa ako rito, daldal ng daldal, wala pa ako kung like. Mag-like nga kayo. Sige na, isang like naman dyan, ha? Isang like, isang share, at isang subscribe. Lalong-lalo na sa mga DDS na mahal ko. So eto na mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan, ha? Wag na muna daw natin tirahin si Saldi ko. Ayaw ko, tinitira mo ako, sabi, oy, dali na. Bigyan mo na yung 3 maleta. Wala, gaganon na lang ako. Saldi ko, hindi ko kilala yan. Ganon. Magkano yun? Ay, mga boss, magkano yun? 3 maleta, 150 million. Diba? Ayun, nanonood si Saldi ko Saldi ko, 3 maleta lang. Ang gagawin natin, 3 maleta, 150 million. Kung 150 million yan, yung mga vlogger na kakilala natin, abot na yata ng 100. Kung 100 vlogger, syempre hindi kasali yung mga walang kwentang vlogger, Diba? Hindi kasali. Yung mga vlogger-vloggeran, yung mga ang dala chismis lang. Hindi natin isasali, Saldi ko. Yan na, 150 million, 3 maleta. Sige, syempre, ako na pinakagwapo sa kanila, akin na yung 1 maleta. Hindi ko na bibilangin kung magkano laman nun. Akin na yung isa. Tag-iisa kami. 100, 100 kay ganito, 100, hanggang umabot ng 100 vlogger. Tapos yung isang natitira, akin na rin yun. Para tag-iisa kami. Diba? Isa sa akin. Tag-1 milyon lahat ng vlogger. Okay na yung hatian. Parehas na parehas. Tag-iisa, Tag-iisa. Ano na? Saldi ko! Eto, magbabago buhay mo sa akin. Ayan na ka! Ano pang hinihintay mo? Baguhin mo na yung buhay namin. Oo naman. Hindi na sila lugi doon. Ano ka ba, Alicia Duran? Pare-pares kaming tag-isa. Ay, nako, ewan ko ba? Eto na mga kababayan. Eto naman si JC.
Oo, ano ba pinaglalaban ko? Ang tagal ko na nakikipaglaban, hindi pa tayo natatalo. Oo. Sige na, eto na. Oo, tumigil na kayo. Eto na. Oo. Ano yon? Ulitin na nga natin, nawala tuloy ako. It's istorbo kasi si Saldi ko. Hoy, Saldi ko, huwag mo nga kaming sinusuhulan rito. Hindi kami katulad, ng mga DDS, ano? Mana kami kay Manong Bongbong. Hindi kami nakikipagtransaksyon sa mga kriminal na katulad mo. Tama, mga kababayan? Tama? Hoy, hindi kami nakikipagtransaksyon sa mga kriminal na katulad mo. Akala mo? Hindi ko sasabihin sa iyo yung aking phone number. Oh, hindi mo malalaman yung number ko na 0956. Oo, di ba? 330-5511. Hindi ko sasabihin sa iyo yun. Ayaw. Ha? Makakala mo, sasabihin ko, hindi! Walang makakaalam nung number ko na yon. Bisit. Oh, eto na, dito na tayo. Dito na tayo! Eto na. Pakinggan natin to, mga kababayan, ha? Oh, pasok! Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng hainan ng arrest warrant dahil sa kanilang mabigong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report, Elijah Bonzo. Yon! Eto na, Jai Silence. Eto na! Baka naman iniisip nyo, nagpapajikas ako, ha? Ha? Baka naman iniisip nyo, nagpapajikas ako, ha? Hindi ako katulad ni Banat by Jai Sales. Ay, ako. Eto na. Ang ganda ng gising ko, mga kababayan, ano? Oo, ganda ng gising ko. Grabe. Eto na, ha? Ano yun? Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokhang. So, sigurado na daw ho si Bato. Oo, sureball na daw siya. Mga kababayan ko, sureball na si Bato na makukulong, magkakaroon, may warrant na nga, di ba? Kaya ho, sure na yon. Ngayon, eto pa mga kababayan ko, ha? Eto pa. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Ayan na mga kababayan ko. Kita nyo, buti na lang ginising ako ni Jojo Chavez. Kung hindi nyo ako makikita kung paano ako magising. Hindi nyo masyusyoking kung ano yung itsura ko pag bagong gising. Wala pang kape yan. Eto na ngayon. Ano na, Bato? Ano na, Bongo? Kaya ba si Bongo tumatahi-tahimik na? Kaya ba ho, mga kababayan, yung kanyang sidekick na si Ipe nanahimik na? Hindi yung katulad ng ini-issue ni Takero? Ikaw talaga, Takero, may issue ka eh. Anong ini-issue mo na lumagay na sa tahimik yung dalawa? Wait lang. May tumatawag. Hello? Kita nyo? Tinesting nyo pa talagang tawagan yung number ko, ano? Tinesting talaga! Wait lang. Ngayon alam mo na. Ano pang hinihintay mo? Di mag-Gcash ka na. Wait lang. Baka may pumasok sa Gcash ko eh. Walang laman yung Gcash ko, mga kababayan. Andali Magkano kaya pumasok? Tatawag-tawag. Nako!
Oh, tandaan nyo ha, ito lang laman ng Gcash ko ha. Oh, yan ha. Oh, yan pa lang ha. Pag ito nadagdagan, alam nyo na, oh. Ito na. Ito na. Oh. Si Takero, ho, ini-issue. Ayan na, putik na, meron na nga. Ini-issue. Oo. Ini-issue, mga kababayan, itong si Hanilet at saka si Ipe. Sabing ganon, lumagay na raw sa tahimik. Diba? Oo. Ganon talaga, Irish Joy. Ano ba? Lumagay na daw ho sa tahimik si Ipe at saka si Hanilet. Sabi ko naman, mga kababayan, totoo naman, kasi mula ngayon, mula nung nag-rally sila na walang nangyari, hindi na natin naririnig yung dalawa, Di ba? Naririnig nyo pa ba yung dalawa? Hindi na, paulit naman yung bukana na ano yung bukana ng number mo? Wala. Hindi na pwedeng ulitin yung number, ha? Oo. Hoy, kayo, joke ko lang yun. Baka mamaya seryosohin nyo, ha? Huwag kayong ganyan. Huwag kayong magpapadala sa mga joke ko. Oo. Huwag kayong magpapadala sa mga joke ko na mag-Gcash kayo sa Gcash number ko. Oo, hindi nyo malalaman yun. Number ko na yun. Oo. Nakatago yung 09. Oo. 56-330-5511. My God. Buti pa to, diba? Oy, thank you naman kay BMB Chris Rose, babe. Pambili mo ng to. Grabe naman yan. Grabe naman kayo. Yan mga kababayan ko. Oy, thank you Nako, bibili ako ng ilang toothpaste ba mabibili nito? Napakarami nito. Ito na. Yari na si Bato tsaka si Bongo. Oy, gino-joke ko lang kayo Huwag kayong huwag kayong uto-uto Ito na. Matatandaan kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umunoy arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Naman. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pa natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umunoy warrant na ito. Wala pa pala Si Bato nauna na no? Bigla na lang nagtago sa sobrang takot. Kahit na pala, kahit na hindi pa verified na may warrant na siya, abay inuna nang magtago, mga kababayan ko. Gawing ice candy yung toothpaste? Hindi, gagawin kong pamunas ni Junjun. Hindi. Oy, eto clue. Clue. Meron akong sa inyo Meron akong trivia. Alam niyo po ba na mas nakakagana kung ang inyong uhugas sa inyong sa inyong kwan bago ang isang matinding labanan ay toothpaste. Toothpaste. Yung medyo wag niyong masyadong balnawan. Ay nako, mga kababayan ko, ewan ko na lang. Nako, mga kababayan ko, tip ko sa inyo yan. tip ko sa inyo. Yan sabi niya. Putik din. Ito na nga ba sinasabi ko pag ganitong usapan, talagang hindi kayo mahuhuli, Sabi ni Chris Rose, babe, menthol flavor. Grabe. Try nyo kasi, panghugas at saka kahit saan, lalaki, babae, nakaw! Ay, ewan ko na lang, baka malaos ang 69 yan.
Oo, malalaos ang 69 kapag kaya ng ginawa ninyo. Oo, magkakaroon na ng 88. Magkakaroon ng 88, promise. Oo. Sino nakakaalam ng 88? Sino? Press 1. Puta, nawala na tayo sa topic. Miracles Vlog, pambili ng pamunas. Ayun. Pamunas tissue lang yun eh. Ano ka ba? Napakarami naman tissue niyan. Di ba? Sino nakakalam na? Hindi na uso yung 69. 88 na ngayon. Ayan na! Puta! Rayop si JJ, mga kababa. Ito si JJ, marami ring alam eh. Ayan o. You eat me, I eat you. 88, mga kababayan ha. 88! Ayun. Ang dami nating natututunan sa social media, no? Grabe. Ay, ganun po. Grabe kayo. Yung mga iba dyan, no? Nag-ano pa. Kunyari, mga inosente sila. Alam nyo na ngayon, ha? Si JJ Sales, alam na alam mo. So ano pa? Sana may napulot po kayo na tip. Opo, para mamayang gabi, kalabitin nyo na si kalabitin nyo na si Commander, kalabitin nyo na si Mister. Ito na, mga kababayan ko, tawa lang kayo ng tawa. Ano na, sunod? ICC laban kay De La Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan ng certified copy ng umano'y warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay natatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Kaya nga, so walang magiging epekto daw. So ngayon, mga kababayan ko, may nag-message, ewan ko. Siguro mga DDS na ito, eto na, yung mga DDS. Ayun. Nag-message, ayop na yan, makikiparte pa. Sabi, akin daw yung isang maleta. Kala ko naman, Gcash talaga. Tuloy! Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Ayan na. Pero din sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pagiging... Tingnan niyo yung mukha ni Bato, mga kababayan ko. Mukha pa lang ni Bato, mga kababayan ko, parang turat na, Tingnan niyo, parang parang Junjun na binurat, alam ko yan. Sir MC, do you know the story of helicopter? Na helicopter ng saan ba yan? Yung nag-helicopter sa sa waterbed? Eto, tingnan nyo mga kababayan ko. Kapag ka nakikita nyo si Bato, parang nakikita nyo na rin yung bandang ibaba nyo. Tingnan nyo mga kababayan, hindi pa rin sila makamove on doon sa toothpaste na ginawa ko na yan noon, Boss Mike, maanghang. Grabe. Eto na. Implementa ng madugong Oplan Tukhang. Parang nakasilip na mga kababayan ko. Lagyan nyo, kuha kayo ng pentel pen, mga kababayan ko, Lagyan nyo dito ng hiwa sa bandang may bumbunan. Ayun. Imagine nyo, mga kababayan ko, itong ulo ni Bato,
Lagyan nyo ho ng yung pintahan ninyo, oo, ng medyo kulay itim dito sa may bandang bumbunan, ano? Oo. Pentel pen, oo. Lagyan nyo. Ano kaya itsura, ano? Parang yung parang may dumungaw dun sa brief nyo. Ayun bang, nasubukan nyo na ba yung nag-brief kayo, tapos wala nanggigigil. Aba, pag tingin nyo, sa ibaba nyo, dumungaw, ano? Ayan, ganyan na ganyan yung itsura ng ulo. Nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may wala pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Ayan na, kinakabahan na ho sila. Bukod sa kay Digong, kay Bato, at saka kay Bongo, meron pa pong 8 na maaari daw pong maisyuhan din ng warrant of arrest. Sino-sino kaya yung 8, mga kababayan ko? Sino-sino kaya yung 8? Redacted o burado ang mga pangalan nila, pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Nako! Yung pinakauna is someone who is close enough. Redacted. Number 2 is a police officer. Nako! Tapos, Albayalde, ikaw ba yan? Si Magalong kaya kasama dyan? Tanungin nyo nga, Magalong kasama ka ba rito? Nako, delikado. Di ba advisor ka? Oo. appointed and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7. Si close friend. May ganun eh. Ito naman si Attorney Conti, dami ring no? Pa-showbiz din no? Pa-showbiz din si Attorney Conti. Attorney Conti, ano ba? Ano mo na yan? Oo, kakainis ka naman eh. Ibokya mo na. Isplok mo na. Yun na. Sabi ni Bulaklak Kabiling, Boss Mike, just research if safe to use toothpaste, sabi. Talaga ba? Hindi. Ang gawin mo, kapag ka may matinding laban lang, wag mong araw-arawin. Hindi talaga safe yun. Pero kapag ka may mga matinding laban, alam mo na. Yung laban na alam mong manggigigil ka. Ito na. Friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Nako. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims. Teka muna, 8 taon. Si Digong ilang taon na yun? 80? So 88, mga kababayan, Ang tanong, buhay pa kaya siya? Sa palagay ninyo, Sa palagay ninyo. Sabi ni Bulaklak Kabiling, pahamak ka, Boss Mike. Uy, talagang tinesting mo na agad? Gagi! Uy, nagjo-joke lang ako. Huwag niyong araw-arawin niyo, baka mamaya. Nyo na, yung pagka lang, once in a blue moon lang. O kaya yung first time ninyo ng bakbakan, yan. Totoo, sino makaka-relate nito? Kasi itong, luma na itong mga ganyang issue. Binubuhay pa eh. Singit-singit na lang natin to. Sino na ho yung magsasabi sa inyo na hindi totoo itong sasabihin ko Hindi po ba kapag first time ng inyong relasyon,
laging masarap gawin yan, di ba? Sino ko kontra? Hindi pag first time ninyo, kunyari, sinagot nyo na yung boyfriend ninyo at sinagot na kayo ng girlfriend ninyo. Siyempre, meron ng lisensya. Di ba? Para sa lahat. Di ba? Si lalaki, pwede niya ng lahat yun. Oo, ha? May lisensya na para gumalaw-galaw. Oo. Siyempre, si babae, ganun din. May lisensya na rin yon para bumaba yung kamay niya at mag-McDonald, di ba? Di ba? So, vice versa, di ba? Vice versa. Ngayon, eto na ang tanong ko sa inyo. Pag first time ninyo, na mag-shota, mag-boyfriend, girlfriend, at siyempre, hindi na maiiwasan yung bakbakan ninyo. Diba? Yan talaga yung mainit na mainit talaga no? Yung unang linggo, buong isang buwan, sunod na buwan, hanggang medyo babagal-bagal na yan, parang nagsasawa na kayo. Kaya ang pinakamasarap sa isang relasyon, sa una lang talaga. Sa una lang masarap ang relasyon. Nako! Diba? Ngayon, sino ang kukontra sa inyo? Press 1. Diba? Saan ka pa? Ay, lamig ka ayo ba? Diba? Lamig. Yan. Ngayon, siyempre, na yan, di ba? Medyo nagkakasawaan, mga ilang buwan ng dumadaan. Bibigyan ko naman kayo ng tip, ganito. Kapag medyo nagkakasawaan na kayo, gumawa kayo ng away niyo. Gawa kayo, kahit na anong away, gawa kayo ng issue. Gawin yung issue yung pag-ihi ng mister nyo na tumitilinsik sa labi ng bawal. Di ba? Gamitin nyo yung issue na yung napkin ng jowa yung babae kung saan-saan na nilalagay. Palakin nyo. Gano'n. Yung umabot hanggang sa yung pinakamatinding away nyo. Tapos, darating na yung gabi. Siyempre, di ba? Tatampuhan pa kayong ganyan eh. Ay, nako. Gawa kayo ng parang para magbati. At pag nagbati kayo, sigurado mga kababayan ko, parang nag-reset kayo, bumalik kayo sa umpisa. Totoo ba? Totoo? Nako. Yan, mga kababayan ko. Nako, bago kayo mag-decide, ito sabi, maghihiwalay din. Hindi totoo yan. Bago kayo mag-decide na maghiwalay, magkasundo kayo. Sa huling pagkakataon, kanyo, magbengbangan muna tayo. Kapag natapos yung bengbangan, doon kayo mag-decide. Try nyo mga kababayan na, yung bang di ba, hiwalay na tayo? Hindi. Yung ating yung agreement bago tayo maghiwalay magkaroon muna tayo ng last bengbangan. Ninong. Paano to? Hello. Ano to? Hello. Ano? Ano? Nako.
Ewan ko ba dyan? Ewan ko ba dyan sa kapatid mo? Dapat nga ikaw ina-idol eh. Tapos ako idol. Ay, shoutout. Ano, boss? Oh, shoutout sa'yo. Bata mo ako. Ano? Oh. Parang napaisip ka. Ayun na, naka-live ako. Oh, Marlon Ramos, shoutout sa'yo. Okay, naka-live ako, Boss Marlon. Bata mo ako. Bro, thank you. Dating DDS. Dating DDS ba? Ayun. Yun ang maganda. Hindi daw tayo sa akin dahil daw sa'yo. Nako! Ayos. Sige bro. Okay, bye-bye. Bye-bye. Putik na yan, no? Si Boss Marlon talaga. Oh. Kita nyo, mga kababayan ko, no? Oo. Feeling ko, sikat na talaga ako. Shoutout daw, Marlon Ramos! Balastik. Dating DDS. Kakapanood sa atin, naging naging loyalista. Ayos. Ibang klase, oo. Kapatid niyan ni Mark Ramos. Oo nga. Tumawag pa eh. Iwan na natin yun. Sino-sino ba ito? Nawawala tuloy ako sa topic na. Ano ba pinag-uusapan natin? Jojo Chavez, pwede ba sa susunod? Pag manggigising ka, wag mo kong biglain. Nawawala ako sa totoong topic eh. Seryoso na nga tayo. Seryoso na tayo ha. Kalimutan nyo na yung mga topic na yan ha. Ato na. 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pong mag-comment yung prosecution, defense, even yung victims, on December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. So maliwanag sa maliwanag, malamang sa malamang, at ulitin ko, maliwanag na maliwanag, si Digong, makukulong pa rin doon sa ICC. Kaya talaga, istorbo tong si Mark Ramos, Ay, sa mga hindi pa bisita rito sa channel nito, puntan nyo, huwag niyong kakalimutan, puntan nyo yan. Di baling hindi na ho kayo sa akin, mag-subscribe. Mag-subscribe lang ho kayo dyan, ha? Yan. Diyan ka lang. Sa OBS, nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges. Nako, may aabangan na naman pala tayo. Kaya lang matagal pa. Meron pang December, January, so February. Baka naman sumabay ito sa sa nakakapanabik na pagbuhay uli sa impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba? February pwede na uli nabuksan, buhayin o magsampa uli ng impeachment complaint sa Kongreso. Panibago. Kasi yung nauna nga daw, sabi ni Takero, ay nandoon na sa Korte Suprema na hinihintay pa na pagdesisyonan nila. Di ba? Thank you daw sa inyo, sabi ni Mark Ramos, ha? Thank you daw sa lahat ng bumate. Ngayon, sana hindi magkasabay-sabay. Kasi baka magkatabunan eh.
Di ba? Alin ba ang pagtutunan ng tao? Yung bang impeachment trial ni Buday sa February? O etong kinakaharap ni Digong na mga kababayan ko, na yung pong kanyang kaso dyan sa ICC, na pagbubukas uli para pag-aralan o ano pa man yung mga isasampa o ihingin na mga motion ng depensa at ipipresenta ng itong prosecutor na si Attorney Conti. Prosec? Oo, yan. Natawag sa mga yun Prosec. Gano'n. Prosec. Gano'n. Ito na. Kaya po, para sa amin, kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Yan. So, yun na nga. 2026 next year na. Yan po yung talagang bakbakan daw, mga kababayan, ng mga dyan sa kaso, ng mga usapin sa kaso ni Digong. So, abangan natin yan, February. Masaya na naman si Mark Ramos, marami na naman siyang content. Hindi na uubusan ng content. Yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Severa.